Hush! Isang anino ang biglang bumagsak sa harapan nila, malamig ang tinig. Akala nyo ba makakatakas kayo? Ay, naghahanap lang ng palikuran. Nagpatigas si Wu Qinkyu, agad gumawa ng palusot. Nang makita niya kung sino yon, napairap siya. Aoyang Changqing. Halos atakihin mo ako sa puso. Akala namin inabutan na kami ng kalaban. Sumigaw si Ouyang Changqing. Mas mabuti pa nga sana kung sila yon. Nandito kayo para tulungan ang hilagang lupain, hindi ba? Pero ngayong nilulusob at nalulugi kami, anong ginagawa ninyo? Tumatakbo kayo. Ile! Talaga palang duwag at walang saysay ang mga taga-kanlurang lupain. Sino nang may sabing tumatakas kami? Itinuro ni Wu Qinkyu si Chu Qingcheng. May atas mula sa dakilang general na siya'y ihatid pabalik sa kanluran. At saka, sino ba sa atin ang makakalaban sa Invincible Sword? Matamang tiningnan ni Ouyang Changqing ang malamlam na tingin ni Chu Qingcheng. Naiintindihan ko ang pagnanais na ilayo ang iniibig sa panganib. Dalhin mo siya. May teleportation array sa unahan. Pero bago yon, sagutin mo ako na saan si dakilang General Zhou. Bilang dakilang general, natural lamang na nasa punong bulwagan siya, pinamumunuan ang alyansa. Kalokohan! Kagagaling ko lang doon at ni anino niya'y wala, pagtutya ni Ouyang Changqing. Duwag din siya, tumakbo agad nang dumating si Invincible Sword. Si Sister Xui at ako'y naghanap sa lahat ng dako, ngunit wala kaming natagpuan. Nagulat ang lahat. Impossible. Nakita pa namin siya bago magbukang liwayway sa punong bulwagan. Paanong nawala siya? Baka naman siya mismo ang gumamit ng teleportation array. Tumawa ng mapanlait si Ouyang Changqing. Kaya pala. Ganyan pala ang estilo ng pinakamahusay na disipulo ng kanlurang lupain. Sa paghahambing, masigit pa si Elin. Hoy! Huwag mong idamay ang nakatatandang kapatid ko. Isa pang salita at dudurugin kita. Kahit malinaw ang katotohanan, pinagtatakpan mo pa rin siya. At saka, kung nawala na ang pinakamahusay na disipulo ng kanluran, hindi ba't ikaw ang susunod na magmamana ng titulo? Ano nang masama roon? Hindi ako kukuha ng bagay na hindi akin. Lahat ng makakamit ko sa sarili kong kamay ko'y pinaghihirapan. Manalo man o matalo, buong puso kong ibibigay ang lahat. At kahit maging pangalawa lamang ako, hinding-hindi ko gagamitin ang ganitong tusong paraan para maagaw ang korona. At ikaw, Ouyang Changqing, sa pinakikinggan ko'y tila hindi rin mabigat ang titulong pinakamahusay na disipulo ng Hilaga. Ano nang ibig mong sabihin? Marangal kong pinaghirapan ang titulong ito. Hindi pa man natatapos, nagkainitan na sila ni Elin, naghawakan, halos magpang-abot. Napilitan si Wu Qinkyu na pumagitna para paghiwalayin sila. Ngunit ano ba nang magagawa niya laban sa pinakamahuhusay na punla ng kani-kanilang lupain? Habang tumatagal, lalo lamang umiigting ang kanilang pagtatalo, nagbabadyang mauwi sa tunay na labanan. Hush! Biglang dumating si Murong Xue, gulat at may bahid ng galit. Ano ba itong ginagawa ninyo? Naghihilahan kayo ng lieg samantalang nagliliyab ang digmaan sa paligid ninyo. Ay! Sister Xue! Agad lumuwag ang tindig ni Ouyang Changqing, takot na magkamali ng impresyon sa babaeng iniibig. Sister Xue, maniwala ka, ako'y isang sibilisadong tao, kailanman ay iniiwasan ang mararahas na away. Sila lang itong mga mabangis at walang rason. Napangiwi si Murong Xue at napairap. Sibilisado, ikaw. Mas bagay sa iyo ang titulong guro ng pakikipag-away, at kung hindi dahil sa ama mo, matagal ka nang nalibing. Hindi na niya pinansin si Ouyang Changqing at binalingan si Wu Qinkyu. Nasaan si Zhu Fan? Alam niyo ba kung saan siya nagtungo? Nagkibit-balikat ang lahat, walang maibigay na sagot. Isang demonyo talaga. Tumakas pa sa oras ng pinakamatinding panganib. Mariing ninangasab ni Murong Xue. Ngumisi si Ouyang Changqing, nagkunwaring kampante. Sister Xue, siya'y isang duwag. Sigurado akong tumakbo agad nang makita ang kalaban. Hindi siya maasahan. At hindi ba lagi mong sinasabi na mas mabuti nang layuan siya dahil sa kanyang kasamaan? Hehahin! Naggalit si Elin, ngunit pinigilan siya ni Wu Qinkyu. May punto siya, nag-isip si Murong Xue sa katumango. Tulad din ng nangyari sa Serene Shores Trading sa gitnang lupain, gumawa ng gulo at iniwan ang iba sa kapahamakan. Mas mabuting wala siya rito.
Hindi ako naniniwalang hindi kayang lumaban ng kapatid ko at ng iba laban sa Invincible Sword nang wala ang kanyang madayang pamamaraan. Napaka-inosente mo, binibining Murong. Isang malamig at mayabang na tinig ang sumingit, kasunod ang paglitaw ng 10 kabataang lalaki, nakatindig ng buong gilas at kumpiyansa. Ang pinuno ay may matatalas na tampok at isang ngiting punang pangungutya, dagdag pa ang kanyang mapanlait na mga mata. Nayanig ang dibdib ng lahat, nakaramdam ng bigat at pangamba. Isang dalubhasa. Sabay-sabay nilang napagtanto, biglang tumalim ang kanilang mga titig. Maging si Ouyang Changqing ay naging seryoso, saka bumulong kay Murong Xue. Sister Xue, kilala mo ba siya? Sino siya? Prinsip Corona ng Imperyong Sword Star sa gitna. Bailey Jinshan. Nanlaki ang mga mata ni Murong Xue, halos hindi makapagsalita. Maaaring siya na ang pinakamahusay na kabataan sa buong lupain. Nasa likuran niya ang 10 prinsipe, bawat isa'y higit pang malakas kaysa sa nauna. Tumawa si Bailey Jinshan, gayon din ang kanyang 10 na kasama. Namutla ang mukha ni Wu Qingqiu, mariing pinisil ang kamao, bigat ang nasa dibdib. Palalabasin pa lang namin si Qin Cheng sa panganib, bakit kailangang lumitaw ang ganitong nakamamatay na kalaban? Ngunit kakaiba, imbes na matakot, namula sa tuwa si Ouyang Changqing. Nangatal ang kanyang kamao sa pananabik. Ang pinakamahusay na kabataan sa buong lupain. Nagningas ang kanyang mga mata. Habang si Murong Xue ay nakatutok lamang kay Bailey Jinshan, walang kamalay-malay sa pagiging tuso ni Ouyang. Prinsipe Corona, kay gandang pagkakataon na matagpuan ka rito. Pinakamahusay sa buong lupain. Sumigaw si Ouyang Changqing, tumalon patungo kay Bailey Jinshan. Kapag natalo kita, ako ang magiging pinakamahusay sa lahat. Ha ha ha. Ouyang Changqing, huwag kang padalos-dalos. Hindi mo siya. Sister Xue, tingnan mo akong mabuti. Patutunayan ko kung gaano ako karapat-dapat sa'yo. Nagulat si Murong Xue, hindi inakalang magiging ganoon siya kapusok. Ngunit bingi si Ouyang, abot kamay na niya ang pangarap na matagal nang inaasam. Inilunsad niya ang isang malamig na alon ng espada, tuwid sa dibdib ni Bailey Jinshan. Heaven Sealing Sword Art, Blood Seal. Ngunit nakangiti lamang si Bailey Jinshan. Anak ng pinakamahusay na mandirigma sa Hilaga. Gaya ng ama mo, may tapang ka rin. Karapat-dapat sa turo ni matandang Ouyang. Ngunit sayang, hindi ikaw lamang ang tagapagmana ng mga dakilang maestro, at hinding-hindi mo ako matatablan. Bam! Yumugong ang hangin, lumipad ang mga kasuotan ng 10 prinsipe. Ngunit nakatayo pa rin si Bailey Jinshan, walang bahid ng sugat. Nanlaki ang mata ni Ouyang Changqing. Nasa harap niya, isang daliring kumikislap ng lilat-kidlat ang pumigil sa kanyang buong atake, isang prinsipe lamang na nakatayo sa tabi ng Prinsip Corona. Impossible! Hindi pa man kumikilos ang pinakamahusay na disipulo ng gitna, isa lamang sa mga prinsipe ang nakasalo sa buong lakas ko na parang wala lang. Hindi makapaniwala si Ouyang Changqing. Saka lamang pumasok sa kanyang isip ang sinabi ni Murong Xue, 10 prinsipe mula sa gitna, bawat isa ay kasing lakas ng pinakamahusay na disipulo ng ibang lupain. Seryoso ba ito? Nanginginig ang kanyang mga mata, pinipigil ang galit at kahihiyan. Bumagsak ang pag-asa sa puso ni Murong Xue at Wu Qingqiu. Ang pinakamalakas na angkan sa buong lupain ay nakakatakot talaga. Kahit ang mga kabataan pa lamang, kaya nang yumanig sa buong daigdig. Mukhang si Bailey na ngayon ang tunay na pinakamahusay na kabataan. Ngunit saan kaya papasok si Zhou Fan sa lahat ng ito? Nagpigil silang lahat ng hininga, nanonood, habang si Ouyang Changqing, na alam nilang isa sa pinakamalakas, ay nabigo bago pa man makalapit kay Bailey Jinshan. Hush! Ngunit sa sandaling iyon, isa pang figura, binalot ng gintong apoy, ang biglang umatake, diretsyo sa ulo ni Bailey Jinshan. Kasunod ng malakas na alulong ng dragon, sumabog ang gintong apoy, rumaga sa pababa kay Bailey Jinshan na parang nagdangalit na dagundong. Ang init ay sagad hanggang kaluluwa, sinusunog at pinapilipit maging ang kanyang buhok. Bahagyang kumibot ang kilay ng Prinsip Corona, ngayoy seryoso ang mukha habang nakatitig sa papalapit na apoy. May ganoong antas ng mandirigma sa hanay ng mga kulisap na ito. Ngunit bahagya lamang siyang nagulat, na natili siyang nakatayo, hindi natinag. Bam! Isang kamay ang pumigil sa gintong figura, pulgada na lang bago ito tumama. Kumalat ang apoy sa banggaan, at lumitaw si Elin sa kanyang anyong tao.
Ang humarang sa kanya'y isang matikas at malapad na lalaki, seryoso ang ekspresyon, kahit tinanggap ang ganoong pagsalakay. Hindi basta-basta ang makapipigil sa kapangyarihan ng kalahating banal na halimaw gamit lamang ang sariling katawan. Tunay ngang kamangha-mangha ang antas ng pagsasanay ng lalaking ito. Paanong may ganito sa angkan ng Baili, na kayang salagin ang atake ni nakababatang kapatid gamit ang katawan lang, napabulala si Wu Qingqiu. Ganoon din ang gulat ng iba pang disipulo mula kanluran. Ngunit si Murong Xue lamang ang nanlamig ang ekspresyon. Yan ang ikalawang prinsipe, Baili Jinggang. Pinanday ang katawan sa kulob ng Thunder Pavilion mula pagkabata. Sobrang tibay at lakas, tanging si Baili Jingshan lang ang nakahihigit. Ngunit pagdating sa purong lakas ng katawan, wala pang kapantay. Napatingin ang lahat kay Yelin, puno ng pagkabahala. Si Yelin man ay nasa parehong landas ng kalakasan ng katawan, ngunit ngayoy nakatagpo ng karibal. Ngunit hindi lamang sila ang nabigla. Pati si Baili Jinggang ay natigilan. Sanay siya sa kanyang katawan na pinanday ng kulob, hindi pa siya kailanman nabigo. Ngunit nang salubungin niya ang lakas ni Yelin, ramdam niya ay parang hampas ng maso ang dumurog sa kanya, umabot hanggang buto. Isang tindi ng sakit na hindi niya pa naranasan ang umalingaw-ngaw sa katawan niya. Kung hindi niya lamang pinipigil ang sarili, marahil ay napaluha na siya. Impossible. May isa pa palang halimaw ng pag-ensayo ng katawan sa 5 lupain. Napatitig siya kay Yelin, malamig at mabangis ang mga mata nito. Magkatunggali ang kanilang kalikasan. Handa na sanang umurong si Baili Jinggang at ipaubaya sa nakatatandang kapatid, ngunit narinig niyang inilahad ni Murong Xue ang kanyang pagkakakilanlan sa lahat. Patay. Kapag umurong ako ngayon, kahiya-hiya. Nakita niya ang pag-iingat sa mga mata ng lahat, kaya't kinagat niya ang sariling labi at tiniis ang hapdi, para lang mapanatili ang dangal ng kanyang matibay na katawan. Tinanggap niya ang hampas ng paa ni Yelin, ramdam ang nagbabagang init, at kahit nanginginig sa loob ay naitulak pa niya ito palayo. Lalong namangha ang lahat. Tama si Murong Xue, kayang-kayang itulak ni Baili Jinggang si nakababatang kapatid gamit ang lakas lang. Buwisit! Ang totoo'y siya ang halimaw dito, hindi ako. Mababasag na ang braso ko. Kumikislot ang mukha ni Baili Jinggang, umiyak sa loob, ngunit pinanatili ang tikas at itinapon si Yelin palayo. Sa kabilang panig, naitaboy din si Ouyang Changqing ng katunggali niya. Nakatitig ng mabigat si Yelin at Ouyang Changqing sa 10 prinsipe, habang ang dalaway naglakad palayo na parabang walang nangyari, mga kamay nakasuksok sa likod, puno ng paghamak. Hindi napansin ni Yelin at iba pa ang nanginginig na braso ni Baili Jinggang o ang nangingisay na mga daliri ng isa pang prinsipe na halos magyelo sa sakit. Sa tingin ng lahat, panalo ang mga prinsipe. Ngunit sa masusing pagtanaw, sila mismo ang talo, napilitan lamang magkunwaring kalmado upang mapanatili ang kanilang dangal. Si Baili Jingshan ang higit na nakakita ng katotohanan. Napangisi siya sa isip. Hindi lahat ng kabataan mula sa 4 na lupain ay walang saysay. May ilang magagandang punla din. Pangalawa, pangatlo, umurong na kayo. Ako ang pakay nila, sino ang nag-utos na makialam kayo, malamig na utos ni Baili Jingshan. Agad yumuko ang dalawa at umatras. Sila'y tunay na mga henyo na tanging ang prinsip corona lang ang karapat-dapat na makaharap. Humakbang si Baili Jingshan, mumiting may halong pang-uuyam. Kilalang kilala ko ang anak ni Ouyang Lingshan, ngunit itong isa ay ang pinakamahusay na disipulo ng kanluran, Yelin, si Ouyang Changqing ang sumagot. Tinitigan siya ni Baili Jingshan at tumango. Ah, kaya pala. Ikaw pala ang pinakamahusay sa inyong henerasyon. Hindi. Ako'y pangalawa lamang. Ang unay ang nakatatanda kong kapatid, malamig na tugon ni Yelin para sa kanya'y kababawan ang tanggapin ang hindi nararapat. Bahagyang nagulat si Baili Jingshan. Kung ganyan kalakas ang pangalawa, ang unay para bang isang Diyos na. Mali ka na naman. Ang kapatid ko'y duwag na tumakbo sa unang balita ng pagdating mo. Shut your mouth, sigaw ni Ouyang Changqing, naggangalit ang mukha. Hindi mo nauunawaan ang tapang ng nakatatanda kong kapatid. Huwag mong ulitin. Zhu Fan ay isang duwag, tumakas na parang asong may buntot sa pagitan ng mga paa. Mapanuyang tawa ni Ouyang Changqing, ngunit biglang sumabog ang galit ni Yelin, hinawakan niya ang leg ng isa, na gumanti rin at hinawakan ang kanya. Muli na namang nauwi sa away ang dalawa. Nalaglag ang mukha ni Murong Xue at ng iba pa. Nasa harap na ang digmaan, ngunit ang dalawang ito, puro bangayan lamang.
Kumunot ang noo ni Baili Jingshan, ngunit maya-maya ay ngumiti. Zufan. Iyon bang mga ngalakal na si Steward Qian? Yun nga. Ginamit niya ang pangalang iyon upang makapasok sa Sea Bright Sect, sagot ni Ouyang Changqing habang patuloy na nakikipagbuno kay Yelin. Tumawa ng mapang-asar si Baili Jingshan. Kung ganoon, nasaan na ba ang Sir Zuo na ito? Paano ko malalaman? Tanungin mo sila. Mas masahol pa sa malupit na kaaway ay isang tangat walang silbing kakampi. Hindi napigil ang bibig ni Ouyang Changqing habang nakikipagbuno, itinuro pa si Wu Qingqiu. Pinagtatanggol nila ang asawa ni Zuo at inihahatid pa uwi. Sila ang nakakaalam. Asawa ni Zufan. Nagningning ang mga mata ni Baili Jingshan at tumingin kay Chu Qingcheng. Nanlamig ang puso ng lahat, sabay-sabay na pumagitna kay Qingcheng, na lalo lamang umagaw ng atensyon ni Baili Jingshan. Umisi siya, kumislap ang mga mata. Hulihin siya, at makukuha natin ang kinaroroonan ng taong iyon. Ha ha ha! Isang pitik lamang ng daliri, at sumugod ang mga prinsipe sa grupo ni na Wu Qingqiu. Nagulantang ang lahat, at lalong nataranta si Yelin, binitiwan niya si Ouyang Changqing upang tumulong. Ngayon lamang natauhan si Ouyang, at agad ring sumugod upang saluhin. Ngunit humarang mismo si Baili Jingshan, may mapanuyang ngiti sa labi. Hindi ba't ako ang nais ninyong labanan? Heto ako, sabay-sabay kayong umatake. Layuan mo siya. Huwag mong gagalawin ang aking hipag. Sumabog ang sigaw ni Yelin, nagliyab ang gintong apoy na naging kaliskis ng dragon. Rumagasang parang ipo-ipo papunta kay Baili Jingshan. Dragon Scale Flash. Kung si Zufan ang hanap mo, ibang tao ang lapitan mo, hindi ang babae niya. Pinakakinamumuhian ko ang mga hunghang na pumipinsala sa kababaihan at bata. Sumabay ang sigaw ni Ouyang Changqing, pinalabas ang kanyang kapangyarihan, at isang pitik ng daliri ang naglabas ng mga alon ng yelo. Heaven Sealing Sword Art, Endless Eye Seal. Hush! Nang dumaan ang malamig na alon ng espada, tila natigil ang lahat ng bagay na kanyang dinaanan, parang huminto ang oras. Hush! Mula sa langit, bumagsak ang gintong kaliskis na wari mga bulalakaw, bumalot kay Baili Jingshan at tinanggalan siya ng anumang tsansang umiwas. Unang beses nagkasabay sina Yelin at Ouyang Changqing, at sa kanilang pagtutulungan, lumabas ang pinakamainam na lakas mula sa bawat isa. Ngunit si Baili Jingshan ay tila walang pakialam. Nananatili ang mapanghamak ng ngiti sa kanyang labi. Alam ba ninyo? Ang mga hinihingi ng aming patriarch ang pinakamatindi. Sa bawat laban, kung minsan man na hindi ko kayanin ang 100 kalaban na kasing antas ko, agad kong binibigo ang kanyang inaasahan. Kaya kayo, 2 lang laban sa akin, hindi man lang ako pinagpapawisan, hahaha. Kumikinang ang mga mata ni Baili Jingshan nang maramdaman ang panganib na dumarating, ngunit iwinasiwas niya lang ang kamay. Rumble. Biglang dumagundong ang langit. Mula roon, bumaba ang libu-libong kidlat, nag-anyo ng matinding talim ng espada at winasak ang lupa. Ang pinagsanib na atake ni Yelin at Ouyang Changqing ay agad nadurog, at ang matinding alon ng enerhiya ay tumulak sa kanila palayo, duguan at basag ang katawan. Nang humupa ang alikabok, nanatiling nakatayo si Baili Jingshan, hindi man lang gumalaw ng 1 pulgada, at nasa labi pa rin ang kanyang mapang-uyam na ngiti. Sila ang lumusob, ngunit sila rin ang labis na nasaktan. Ito'y nakatatakot. Mga batang henyo sila, ngunit bakit ganoon kadali silang napatumba? Ito ba ang tunay na lakas ng pinakamagaling na disipulo sa buong lupain? Hindi matanggap ni Yelin at Ouyang Changqing ang agwat ng kanilang kakayahan. Lalo na si Yelin, hirap siyang tanggapin na, bilang tagapagmana ng banal na nuno ng dragon, muli na naman siyang matatalo sa isang kaedad. Ang bigat ng pagsisisi ay dumadagundong sa kanyang puso. Dapat ay naunawaan niya, ngat siya ang tagapagmana ng banal na dragon, ngunit ang kalaban naman ay kahaliling alagad ng mismong Sword Sovereign. Isa itong patas na paghahambing, ngunit sa lakas, ang tunay na guro ang namumuno, samantalang ang disipulo ay kailangang magsikap batay sa sariling kakayahan. Ang banal na dragon ay isang sagradong nilalang, kaya't mahirap nitong maipasa ng ganap ang kanyang kakayahan sa isang tao. Samantalang ang tagapagmana ng sagradong sandata, tulad nina Ouyang Changqing at Baili Jingshan, ay nakaunawa ng mismong diwa ng Sword Sovereign sa pamamagitan ng kanilang mga banal na espada. Tila ba tuwirang tinuturuan ng isang taong guro, kaya't walang kapintasan ang pagpasa ng mga teknik. Ang pagkatalo ni Yelin ay hindi nangangahulugang natalo ang banal na dragon sa Sword Sovereign.
Ipinapakita lamang nito ang kaibahan ng tao at ng banal na nilalang. Kung ang isang banal na hayop ay kukuha ng disipulong tao, hindi nito maipapasa ng buo ang lahat ng kanyang kakayahan. Bukod pa roon, malayo rin ang pagitan ng kanilang antas ng kultibasyon. Pinahid ni Ouyang Changqing ang dugo sa kanyang labi, ngunit ayaw niyang sumuko. Brother Yelin, nakalimutan kong sabihin. Ang mokong na iyan ay nasa Genesis stage. Kahit gaano pa tayo kagaling na henyo, kung Soul Harmony stage lang ang ating kultibasyon, tiyak na tayo ang tatamaan. Hindi natin siya masasabayan sa paggamit ng kapangyarihan ng mundo. May punto ka, pero pwede bang tigilan mo ang pambubuhat ng sariling bangko? Sapat na yung tawagin mo akong henyo, huwag mo nang isama ang sarili mo, inis na tugon ni Yelin. Umikot ang mga mata ni Ouyang Changqing. Fine, pero anong gagawin natin ngayon? May naisip akong plano pero kailangan ko ng tulong mo. Sabihin mo. Naalala mo noong laban natin nang magwala ang enerhiya ng mundo. Ulitin natin iyon. Ako ang gagabay ng enerhiya papasok sa'yo. Kakayanin mo ito kahit sumabog pa ang lakas. Ang importante, lamunin mo siya hanggang buto. Lamunin? Para akong aso. Pero sige, may saysay ang ideya mo. Sisikapin kong kontrolin ang kapangyarihan at ibagsak ito sa kanya. Yan ang gusto ko. Evoking Heaven Art. Sa itaas, nagtipon ang nakapangingilabot na lakas, nag-anyo ng walang bilang na malamig na talim ng espada. Tumawa si Beili Jingshan. Ha, hiram na kapangyarihan lamang iyan. Maaaring gumana laban sa kapantay, ngunit walang silbi laban sa tunay na Genesis stage na ganap na nakakaunawa sa kapangyarihan ng mundo. Hintayin mong makita, sigaw ni Ouyang Changqing. Brother Yi. Ako na. Transformation, Fire Dragon King. Umuga ang lupa sa matinding dagundong ng apoy. Lumobo ang ginintuang apoy na bumalot kay Yelin, nag-anyo ng dambuhalang dragon na 500 metro ang taas. Heaven Sealing Art, World Channel, bulalas ni Ouyang Changqing, at ang puwersa mula sa itaas ay dumaloy kay Yelin. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya binulag ng enerhiya, bagkus, lalo nitong pinatindi ang kanyang apoy. Nanginginig ang mukha ng dragon sa matinding sakit, subalit tiniis niya ito, kahit papaano'y sinusuportahan ng walang humpay na daloy ng kapangyarihan. Brother Ye, kaya mo ba? Tanong ni Ouyang Changqing. Walang problema, kumislap ang matinding determinasyon sa mga mata ng dragon. Kung gayon, atake. Ngayon na. Sumugod si Yelin, naglalagablab, handang punitin si Beili Jingshan gamit ang mga pangil at kuko. Tumawa si Ouyang Changqing, tama yan, Brother Ye. Beili Jingshan, tapos ka na. Lahat ng kapangyarihan mo, kahit ang mismong lakas ng mundo, ay masasalin kay Brother Ye. Lalong titindi ang kanyang lakas at ikaw ang mamamatay. Ngumiti si Beili Jingshan, inilabas ang 2 daliri, at nagpakawala ng nakakatakot na sword intent. Hindi ka ba nakikinig, sigaw ni Ouyang Changqing. Boom! Isang matinding liwanag ang kumislap, isang purpura na espada ang bumulusok. Pumutok ang apoy sa katawan ng dragon, at si Yelin ay nagdugo at nahulog, duguan at butas ang dibdib. Nawasak ang anyo ng dragon, at kasabay nito'y naglaho ang daloy ng kapangyarihan. Nakatayo pa rin si Beili Jingshan, nakangisi. Nanlaki ang mga mata ni Ouyang Changqing. Ay impossible. Nalaman mo lang na ang Heaven Sealing Sword ang makakapigil sa puwersa ng mundo, tugon ni Beili Jingshan na may pang-uyam. Hindi ka sinabihan ng iyong ama na ang Heaven Sealing ay para sa pagselyo, samantalang ang Sundering Sword ay para sa pagwasak. Magkalaban ang dalawang iyon, at ang panalo'y nakasalalay sa lakas ng gumagamit. Kung sa tingin mo'y matatalo mo ako gamit ang Heaven Sealing Art, samantalang mas mataas ang pagkaunawa ko sa Sundering Sword Art, isa iyong kahangalan. Ha. Nanlumo si Ouyang Changqing. Ang Sundering Sword ang pinakamalupit na kaaway ng Heaven Sealing Sword. Hindi maaari. Hush! Sa kanyang pagkabigla, tumagos ang talim ng espada sa kanyang dibdib. Dugo ang bumagsak si Ouyang Changqing, walang kalaban-laban. Siya, na tinaguriang pinakadakilang disipulo ng Hilagang Lupain, ay hindi man lamang nakatiis ng isang atake. Si Beili Jingshan isa siyang batang invincible sword. Yin Yang Ghost Claw. Pinalaya niyan mo ang kanyang kakanyahan habang nakikipaglaban sa isang prinsipe na bahagya lamang naiiba sa pangunahing labanan. Mula sa apoy ng yin at yang, nabuo ang isang nakakatakot na kuko na humahati sa hangin. Ngunit malamig lamang ang tingin ng prinsipe,
Iginiit ang daliri at nagpakawala ng alon ng espada na agad nagdurog sa kuko, wala itong bigat. Hindi pa yon nagtatapos, sumalpok ang alon ng espada sa dibdib ni Yan Mo, dahilan upang siya ay sumuka ng dugo at liparin palayo. Yan Mo! Sigaw ni Wu Qingqiu na puno ng pag-aalala, ngunit bago pa siya makalapit, dumating si Bai Li Jingdang. Mabilis niyang ibinagsak ang kamao sa harap ng Clarity Domain ni Wu Qingqiu. May oras ka pang mag-alala sa iba habang ako ang kalaban mo. Bam! Sa kanlurang lupain, tanging si Yelin lamang ang may mas malakas na katawan kaysa kay Wu Qingqiu. Ngunit nang tumama ang walang kapantay na suntok ni Bai Li Jingshan, nabali ang kanyang mga tadyang. Lumipad si Wu Qingqiu at bumagsak na duguan. Hindi sila ang nag-iisa, lahat ng disipulong tanyag ay parehong bumagsak sa kamay ng siyam na prinsipe. Sa loob ng isang kisapmata, nagiba sila at wala ni isa ang nakabangon, lahat sugatan at naparalisa. Walang makapigil sa 10 prinsipe ng Bai Li, kapwa sa kapangyarihan at sa potensyal. Plop! Nadugo si Murong Xu mula sa bibig at lumuhod, malamlam ang tingin. Nang lingunin niya ang paligid, nakita niyang lugmok ang lahat, kabilang na sina Yelin at Aoyang Changqing, na ngayoy puno ng panghihinawa at kawalan ng pag-asa. Tapos na ang lahat. Bumigat ang puso ni Murong Xu. Batid niyang wala silang kapantay sa mga prinsipe ng Bai Li. Si Bai Li Jingshan lamang ay wari ikalawang invincible sword na, dumudurog sa lahat kahit wala ang siyam niyang kapatid. Sa kanilang harapan, sila'y mga insektong walang halaga. Una ang pagkatalo, kasunod ang pagkawala ng kinabukasan at buhay. Napabuntong hininga si Murong Xu at pumikit. Anuman ang tusong plano ng lalaking iyon, si Bai Li Yutian ang tunay na nakahawak ng inisyatiba at kalamangan. Natalo na kami at pati na rin ang 4 na lupain. Muli na namang magdurusa ang mga tao. Kuya, mga walang kwenta lang sila. Paano naman siya? Malamig na tanong ni Bai Li Jinggang habang inilapit kay Bai Li Jingshan ang nanginginig na si Chu Qingcheng. Pinagmasdan siya ni Bai Li Jingshan ng matagal. Binibini, huwag kang matakot. Hindi ka namin sasaktan. Ang nais lang namin ay hanapin ang iyong asawa. Nasaan ba si Ginoong Zhou ngayon? Nanginginig si Chu Qingcheng at ibinaba ang kanyang ulo. Nagtaka si Bai Li Jingshan. Huwag mong sabihin na gulantang na siya ng lubusan. Marami na siyang nasilayan na duwag, ngunit hindi pa siya nakakita ng isang kultibador na halos mawalan ng katinuan dahil sa takot. Hindi pa nga sila pumapatay, bahagya pa lamang silang marahas. Ano ang totoong ikinatatakot niya? Kuya, baka likas na ugali na niya ito, ani Bai Li Jinggang. Nang umatake tayo, nakatayo lang siya roon at nanginginig. Wala man lang siyang paglaban nang dalhin natin siya, parang inutil. Paanong si Zhu Fan, isang tusot aroganteng tao na nakapaglinlang pa sa patriarch, ay papakasal sa isang ganitong kabobong asawa? Natigilan si Bai Li Jingshan. Bobo siya. Cough. Sumuka ng dugo si Yelin at pilit na umupo. Huwag niyo siyang galawin. Nawalan siya ng bait at wala ng alam. Ako na lang ang kunin niyo kung gusto niyo. Ha? Ano nang silbi nun? Sino ka ba kay Zhu Fan para mapasunod siya? Tugon ni Bai Li Jingshan na may pang-uyam. Tumingin siya kay Chu Qingcheng na nanginginig. Bobo man siya, asawa pa rin siya ni Zhu Fan. Kung pinaalagaan pa siya, ibig sabihin darating iyon para sa kanya. Magiging mabisang pain siya. Mga kapatid, dalhin siya pabalik. Masusunod. Yumukod si Bai Li Jinggang at inakay si Chu Qingcheng, ngunit napatigil. Kuya, paano naman ang mga ito? Mga walang kwenta sila ngayon, pero sino ang makapagsasabi sa hinaharap? Lalo na yung dalawa, may potensyal na maging Sword King. Tapusin na sila. Tumalon sa hangin si Bai Li Jingyu, malamig ang mukha, at itinutok ang dalawang daliri, nagpakawala ng mga pagsabog ng kapangyarihan. Nagpikit ng mga mata ang sugatan sa lupa. Ang dangal ng kanlurang lupain ay dito pa mabubuwal, malayo sa kanilang tahanan. Kumakalog ang panga ni Ouyang Changqing habang sumisigaw. Hindi ko matatanggap. Hindi pa ako nakakapag-asawa kay Ate Xu. Hindi pa ako nagiging pinakamagaling sa buong lupain. Hindi ako mamamatay, hindi pwede. Ikaw. Maging pinakamagaling. Iyon malamig na tugon ni Bai Li Jingshan. Sa pinakamahusay, tagapagmana ka lang ng iyong ama, pinakamagaling sa hilagang lupain. Ang tunay na pinakamahusay ay sa angkan ng Bai Li mananatili magpakailanman. Gising ka na. Oops, pasensya na, mukhang di ka na makakapangarap pa.
Gamitin mo na lang ang ilang segundong natitira para mangarap, hahaha. Nanginginig ang labi ni Ouyang Changqing. Changqing, narito ako para iligtas ka, biglang sigaw ng isang tinig. Naramdaman ko ang evoking heaven art dito at batid kong ikaw iyon. Mabutit hindi pa huli. Elder Lu. Naluha sa tuwa si Ouyang Changqing nang makita ang matandang pinamumunuan ang 20 Genesis stage experts. Ligtas na tayo. 20 nakatatanda at pawang nasa Genesis stage. Kaya nilang, boom! Yumanig ang langit sa sunod-sunod na kulog at kidlat. Napira-piraso ang mga nakatatanda at natupok ng mga espada ng kulog, hindi man lamang nakapagsisigaw bago maging abo. Ibinaba ni Baili Jingqian ang daliri at mumisi, hindi mo ba ako narinig, Batang Ouyang? Bata pa lang ako'y sinanay na ako laban sa mga pulutong, daan pa nga. At nag-akala kang maililigtas ka ng 20 gurong butot balat. Napaluha si Ouyang Changqing, sumisigaw, halimaw. Wala ka bang paggalang sa mga nakatatanda? Wala silang ginawang masama, ngunit pinaslang mo. Ganito ka ba pinalaki ng angkang Baili? Masyadong madaldal, dumilim ang tingin ni Baili Jingqian. Sabi ng Patriarch, putulin ang dila ng mga madaldal. Napipi si Ouyang Changqing, nanginginig. Napailing si Murong Xu na may mapait na ngiti. Kahit sa kamatayan, mayabang pa rin ang hangal. Muling itinaas ni Baili Jingqian ang kanyang daliri, pinapanday ang kapangyarihan, at mumisi ng kasamaan. Huwag na kayong umasa. Wala nang natitirang tao sa Sea Bright Sect. Wala nang darating para iligtas kayo. Tanggapin niyo na ang hatol ko at sumalangit nawa kayo, hahaha. Pumiglas ang enerhiyang espada at bumagsak, winawasak maging ang mga bato, at hinahagilap ang huling hininga ng mga sugatan. Wala na silang pag-asa. Alam nila ito, ngunit wala silang magawa. Kuya, paalam. Patawarin mo ako't hindi ko nailigtas ang aking hipag, pumikit si Elin na puno ng pagsisisi. Zufan, kahiya-hiya akong maging kapatid mo, bulong ni na Wu Qingqiu at yan mo. Napakaraming halimaw sa mundong ito. Hindi ko naabot ang pangarap na maging pinakamagaling, nagangalit ang dibdib ni Ouyang Changqing. Hindi mapipigilan ang lakas ng gitnang lupain. Magdurusa na naman ang mga tao, napalungkot si Murong Xu. Sa huling sandali bago ang kanilang kamatayan, ang mga pagsisisi ang namayani sa kanilang isipan. Ngunit bigla. Divine Eye of the Void, ikalimang antas, Thunder Flame Wall. Kuya! Napasigaw si Yelin at iminulat ang mga mata. Kasabay niyang napaigting ang pag-asa ng iba, nakatitig sa isang tao, Zufan. Sumambulat ang kapangyarihan sa harap ng dambuhalang alon ng espada, at nagliyab ang maiitim na kidlat apoy na tila mga pader na biglang umusbong. Nagulat si Baili Jingqian sa di inaasahang pangyayari. Ngunit agad ding sumalpok ang nakamamatay na atake ng Sundering Sword Art sa naglalagablab na pader. Walang tunog na lumabas, nilamon ng apoy ang enerhiya ng espada, waring inubos nito ang lakas. Hindi makapaniwala si Baili Jingqian, napasinghap siya. Anong nangyayari? Bakit biglang humina ng ganito ang aking enerhiya? Naubos ang unang pader at agad sinalubong ng ikalawa ang espada. Dito'y lalong napatigil ang alon ng espada, mas matagal bago ito makalusot, at unti-unting nabawasan ang lakas. Sa pagwasak ng ikalawang pader, halos wala nang natira sa enerhiya. At nang salubungin ito ng pangatlo at huling pader, tuluyan itong naglaho kasabay ng isang malakas na pagsabog. Humihip ang mabagsik na hangin, at sa kalagitnaan nito ay lumitaw ang isang lalaking may mahabang buhok na itim. Napasinghap ang mga prinsipe ng Baili, at pagkatapos ay napangiti ng may kasabikan. Ang patriarka'y nagnanais ng ulo niya. Kapag nakuha natin yon, tiyak na sisikat ang pangalan natin. Hindi maitago ng mga prinsipe ang pananabik, lalo na ng koronang prinsipe. Kuya! Muling tumawag si Yelin, ngayon ay may bigat sa tinig, patawarin mo ako. Nabigo akong ingatan si Hipag. Nayanig ang mga mata ni Zufan, bahagyang tumingin kay Yelin, bago ibinaling ang paningin kay Chu Qingcheng na hawak pa rin ni Baili Jingdang. Nag-iba ang kanyang mga mata, lumamig, tumalim. Tahimik siyang naglakad pasulong, walang pinapansin kahit sino. Mangmang na demonyo, anong ginagawa mo rito? Sigaw ni Murong Xu. Kung sasama ka lang sa kamatayan, mas mabuti pa. Hindi mo sila kayang labanan. Si Baili Jingqian ang kanilang pinuno, ang pinakamagaling na disipulo sa buong lupain, ang susunod na Invincible Sword. Hindi siya pinansin ni Zufan, patuloy lamang sa hakbang.
Bahala ka, singhan ni Murong Ksui, galit na dahil binaliwala. Mas maaga kang mamatay, mas giginhawa ang mundo. Si Ouyang Changqing na may nagsalita, Ate Ksui, si Baili Jingshan nga ay kasimbagsik ng Invincible Sword. Ngunit si Zhu Fan din ang pumigil sa nagwawalang si Yelin, siya ang pinakamahusay na disipulo ng kanluran. Marahil may tsansa siya, hindi ba? Wala. Kahit isa, mariing sagot ni Murong Ksui, umiling. Ipinaliwanag ni Senior Aoyang na nakapigil siya noon dahil sumalungat ang kapangyarihan niya sa puwersa ng mundo. Nakatagpo ko na rin siya at hindi siya ganoon kalakas. Kung hindi niya mapipigilan ang Sundering Sword Art, tiyak na mamamatay siya laban sa isang eksperto tulad ni Baili Jingshan. Talaga? Lalong bumigat ang loob ni Ouyang Changqing, halos mawalan ng pag-asa. Akala ko'y may kaligtasan na tayo nang lumitaw siya. Ngunit kung pakitang gilas lang ito bago siya mamatay, anong nagawa kong kasalanan para masadlak dito? Wala na bang tunay na tagapagligtas? Napabuntong hininga siya, halos tanggapin ang kamatayan. Ngunit may marahang halakhak na sumingit, hahaha, Ginoong Aoyang, huwag kang mag-alala. Narito na ang ating tagapagligtas. Kanino ka ba humihingi ng saklolo? Lumingon siya kina Wu Qingqiu at Yan Mo at nakita sa kanilang mga mata ang matibay na tiwala. Naniniwala kayo na kaya niya tayong iligtas. Pero si Atsu. Binibining murong putol ni Wu Qingqiu. Sabi mo'y nakalaban mo siya, ngunit nakilala mo ba talaga ang tunay niyang lakas? Ang pagiging kampante at ang pagiging seryoso ay dalawang magkaibang bagay. Seryoso. Napatigil si Murong Ksui, nagmuni. Ako mismo ang nagbigay ng buong lakas. Sinasabi mo bang hindi niya kailanman tinuon ang lahat laban sa akin? Umiling si Wu Qingqiu. Noong pagtitipon sa Double Dragon Manor, sinabi ng mga disipulo ng Demon Scheming Sect na si kapatid Zui palaging walang gana. Hindi siya kikilos para sa mga bagay na walang kabuluhan. Kung tutuusin, ginamit ba niya ang kanyang mata nang makipaglaban siya sa iyo? Ang kanyang mata? Eksakto. Sumabat si Yelin, puno ng pananalig, 70% ng lakas ni Kuya ay nasa kanyang mga mata. Kung hindi niya iyon ginamit laban sa iyo, ibig sabihin naglalaro lamang siya. Kung seryoso siya, tiyak na gagamitin niya iyon. Noong nagduelo kami, hindi tumigil sa pagkislap ang kanyang mga mata. Sa madaling salita, isang katlo lamang ng kapangyarihan niya ang ginamit laban sa iyo, at ngayon ay minamaliit mo pa rin siya. Napahinto si Murong Ksui, bahagyang nanlaki ang mga mata. Ganoon ba siya kalakas? Kung ganoon, isang bahagi lang ng kanyang tunay na kakayahan ang nasa katawan, at higit pa sa kanyang mga mata. Agad na napatingin si Ouyang Changqing kay Zhu Fan, sabik na masaksihan ang laban para sa titulo ng pinakamahusay na disipulo ng buong lupain. Sa itaas, nakalutang at nakatingin kay Zhu Fan na papalapit, umisi si Baili Jingshan. Qian Fan o Zhu Fan? Hahaha, ano kaya ang dapat kong itawag sa iyo? Kung ano man. Kung gayon, Ginoong Zhu. Nagpatuloy siya, may mapanuksong ngiti, naalala ko pa nang una kitang makita, malaki ang iniwan mong impresyon. Pati ang aming patriarkay na paniwala mo. Wala ni isa mang nakatuklas ng panlilinlang mo. Ngunit nang bumalik ang Frigid Rain Sword King, natuklasan naming ang totoo, isa ka lamang nasa Soul Harmony Stage, nagkukunwaring parang Sword King. Kahanga-hanga ang iyong katahimikan at galing sa pag-arte. Subalit maling tao ang nilinlang mo. Suklam na sukla ang aming patriarka at hinahangad ang iyong ulo. Kaya narito kami. Kung hindi kalabisan, maibibigay mo ba ang iyong ulo sa isang bandehado? Huminto si Zhu Fan, tumingin pa itaas, malamig na tanong, sino ka ba? Nakita na ba tayo? Ako ang koronang prinsipe ng Imperyong Sword Star, si Baili Jingshan. Nagkaroon tayo ng saglit na pagkikita kasama ang patriarka. Hindi ka dapat makalimot ng ganoon kabilis, tugon niya na may kayabangan. Sandaling pumikit si Zhu Fan, tila nagbabalik tanaw. Pasensya na, hindi ako nag-aksaya ng oras sa mga ekstra. Nagpakilala na ako. Kumunot ang mukha ni Baili Jingshan na inis. Umiling si Zhu Fan. Dapat bang maalala kita dahil lamang sinabi mo ang iyong pangalan? Sa totoo lang, madalas akong makasalamuha ng mga tanyag na pinuno ng 5 lupain. Nabanggit mo na kasama ka ng patriarkan niyong si Baili Yutian, pero patawarin mo, tanging siya lang ang nanatili sa aking alaala. Kahit ang 5 Sword King, hindi ko na rin tinandaan, lalo na ang isang tulad mong walang halaga. Ano pa ang magagawa ko? Mas marami akong mahalagang bagay na inuuna kaysa sa mga basurang alaala.
Basurang alaala. Halos manginig sa galit si Bailey Jingshan. Ginoong Zhuo, sobra na ang pagmamaliit mo. Ngumisi lamang si Zufan, iniiling ang kamay, may pamantayan ako sa lahat ng bagay. Sa aking paningin, dalawang uri lang ng tao ang umiiral, kaibigan o kaaway. Ikaw ba'y alin sa dalawa? Kaaway. Umiling si Zufan. Hindi ka maaaring maging kaibigan. Kung ganoon, kaaway nga, mariing sigaw ni Bailey Jingshan. Subalit ngumisi lamang si Zufan, mapanukso, wala ka nang dapat ikabahala. Sinabi ko na, hindi ako nag-aaksaya ng oras sa mga ekstra. Kaya sino ka nga ba? Hindi mapigil ng grupo ni na Wu Qingqiu ang pagtawa. Nag-apoy ang galit sa mga mata ni Bailey Jingshan, nakatitig kay Zufan na para bang gustong tugisin siya ng mga patalim. Hindi na siya dapat mabuhay. Isang hambog na mangmang na puro pagpapanggap at panlilinlang, ngayoy nabunyag na, ngunit patuloy pa ring kumakapit sa kanyang huwad na papel hanggang sa huli. Haha! Ginoong Zhuo, kay ibang kababawan ito. Nagningning ang dugot uhaw sa mata ni Bailey Jingshan habang siya ay nanlilisik at nakangising palihim na sumenyas kay Bailey Jingdang. Ngunit ako, wala nang gana pang makipaglaro. Ang ulo mo'y akin na. Kapatid, ang mangmang na asawang iyon ay wala ng silbi, tapusin mo na. Mariing tumango si Bailey Jinggang at umalingaw-ngaw ang kanyang halakhak. Kumidlat at nagliyab ang kanyang katawan bago ibinagsak ang dambuhalang kamao kay Chu Qingcheng. Kasabay nito, ang ngiti ng demonyo sa labi ni Bailey Jingshan ay lalo pang lumapad. Ang kanyang alon ng espada ay lumakas ng sukdulan, ngunit bago pa ito tuluyang kumawala, muli niyang nilingon si Zufan. Hindi ba't napakayabang mo sa pagpapanggap? Ngayon, ang asawa mo'y dudurugin ng isang kamao, ano ang magagawa mo? Wala. Kaya ano pang ikinapangiti mo, he, uwe? Natigilan siya. Sa halip na pakawalan ang alon ng espada, siya'y nanlaki ang mata. Walang laman ang kinatatayuan ni Zufan. Nawala siya. Hush! Sumimangot si Bailey Jinggang habang ang kanyang makapangyarihang kamao'y dumiretso kay Chu Qingcheng, at ang ihip ng hangin ay nagpahapay sa mapuputing hibla ng buhok ng marupok na dalaga. Ngunit isang pulang liwanag ang biglang sumulpot, humarang sa harapan ni Chu Qingcheng at sinalubong ang kanyang kamao. Ano yon? Nabigla si Bailey Jinggang. Hindi niya maaninag kung ano ang kumislap, ngunit ipinalagay niyang iyon marahil ay isang espiritual na sandatang pananggalang ng babae. Ngunit hindi siya natakot. Buo ang paniniwala niyang walang kayang sumupil sa kanyang katawan na pinanday ng kidlat, nakabutas na siya ng 7 antas ng espiritual na sandata. Sumigaw siya at lalo pang pinalakas ang kulog sa kanyang kamao. Bam! Dumagundong ang suntok at kumalat ang alon ng enerhiya. Ngunit, hindi iyon sandata, isa itong pulang kamao. Lalo pang lumakas ang kumpiyansa ni Bailey Jinggang. Sino man ang humarang, wala namang makakatalo sa matibay niyang katawan. Isa lamang si Yelin na may kakayahang makipagsabayan, at ngayon ay sugatan itong nakahandusay. Imposibleng may isa pang halimaw na tulad niya rito. Ngumisi siya, nanlilisik ang bangis. Ha ha ha! Isang hangal. Katawan laban sa katawan ang nais mo. Ipagpapauna ko na, ikaw ang aking dudurugin. Ngunit isang malamig na tinig ang sumagot mula sa pulang liwanag. Paumanhin ngunit ikaw ang dudurog, hindi ako. Kasunod noon ay isang nakakabinging crunch. Nag-alimpuyo ang dibdib ni Bailey Jinggang sa matinding sakit, pinagpawisan siya ng todo at nanginig ang buong katawan. Imposible paano sino siya? Paano nagawa ng laman at dugo ang ganitong lakas? Nanginginig ang kanyang paningin hanggang sa mabanaagan niya sa gitna ng pulang liwanag ang malamig at nakamamatay na titig ni Zufan. Layuan mo ang asawa ko, basurang nilalang. Umuga ang pulang kamao at sumabog ang nakamamatay na enerhiya. Sa isang iglap, pumutok ang braso ni Bailey Jinggang na balot ng kulog, nangalaglag ang laman, dugo, at buto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang matibay na katawan, na pinanday sa hirap, ay nabasag na parang putik. Tao pa ba siya? Nangalog ang puso ni Bailey Jinggang. Ngunit huli na ang lahat, naibuhos na niya ang buong lakas, at wala nang daan ng pag-urong. Kahit nanginginig sa takot, ang sarili niyang paglusob ang nagtulak sa kanya palapit sa pulang kamao, sa sarili niyang kapahamakan. Boom! Nadurog siya sa isang iglap, naging dugo ang latak, nagkalat sa lupa bago man lang siya makasigaw ng huling daing. Ang alon ng suntok ay nagpatuloy, winasak ang paligid ng daang milya, at yumanig ang buong lupa.
Lumingon ang lahat, at nasilayan ang marahas na hangin na dumaluyong sa kinaroroonan ni Zufan at Chu Qingcheng. Samantala, si Baili Jinggang ay wala na, nagmistulang abono sa damuhan. Napakabilis ng lahat. Ang sagupaan ng dalawang pinakamalalakas na katawan ay natapos bago pa man maunawaan ng mga nakasaksi kung paano siya nilamon ng kamatayan. Kuya! Sabay-sabay na sigaw ng mga prinsipe, nanginginig sa takot at pagkagulat habang nakatitig kay Zufan. Paano siya nakarating sa tabi ng kapatid sa isang kisapmata? At anong uri ng kapangyarihan ang nagwasak sa kanya, na halos kapantay na ng koronang prinsipe? At higit sa lahat paano niya ito nagawa nang hindi man lang namin nasilayan? Isa lang ang ibig sabihin nito. Napatitig silang lahat sa koronang prinsipe. Nagniningning ang kanyang mukha sa bigat ng pagkabahala. Hindi siya peke, hindi siya pawang pagpapanggap lamang. Ngunit paano niya natalo ang 8 sa atin? Ganon ba siya kabilis? Higit pa sa akin. Mariing binclench ni Baili Jingxian ang kamao, kinakabahan. Samantala, ang grupo ni Murong Xui ay ganoon din ang pagkabigla. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ito ba ang tinutukoy ni Elin? Ito ba ang tunay na kapangyarihan ng Diablo? Matulis, mabilis, walang habag, pinaslang ang ikalawang prinsipe sa isang iglap. Naalala niya ang kanilang laban sa Galefrost Town, kung saan sinadya ni Zufan na tanggapin ang kanyang atake para lamang ibalik ang utang. Kagatlabi si Murong Xui. Simula kailan pa ako kailangang palampasin ng Diablo para lamang gapiin ang kasamaan? Napakalaking kalokohan ito. Samantala, si Ouyang Changqing ay halos hindi makapaniwala sa katotohanan. Mariin niyang tinapik sa balikat si Elin. Hoy, Kuya Elin! Ganito ba talaga kagaling ang kanlurang lupain? Paano mo sinanay ang pinakamagaling na disipulo? Nakipagsalpukan ka kay Baili Jinggang at hindi man lang siya natitinag, pero ngayon, isang iglap lang at patay na siya. Hoy, sumagot ka! Hindi ba't ipinagyabang mong muntik mo na siyang talunin para sa titulong iyon? Napangiwi si Elin, nanginginig ang tainga sa ingay ng kaibigan. Ngunit nang lingunin niya si Zufan, malalim siyang napabuntong hininga. Ang kilin ang may pinakamalakas na lakas sa lahat ng banal na hayop. At ngayon nagawa na ni kapatid na gawin ang kilin arm na kanyang sariling bisig. Ni ako'y hindi na makakatalo sa braso niyang iyon. Paanong napakalayo na niya sa akin sa loob lamang ng ilang taon? Mapait siyang umiti at ibinaba ang ulo. Habang si Ouyang Changqing, bagamat naiinggit, ay nagtataglay ng bahagyang tuwa. Brother Ye, tulad ka ng araw, ngunit ang kanyang sinag ay buwan na walang kapantay. Mabuti na lang at walang ganitong halimaw sa hilagang lupain, kung hindi tuluyan ng bibigay ang puso ko sa inggit. Pero sa sitwasyon natin ngayon, mas malakas si Zufan, mas mabuti, mas malaki ang tsansang mabuhay. Hehahin! Sumilay ang pag-asa sa kanyang mga mata habang nakatitig kay Zufan. Brother Zuo, nakasalalay sa iyo ang abang buhay ko, pati na ang kaligayahan ng hinaharap. Kung ililigtas mo ako at si Ate Xue, habang buhay kong tatanawin ang utang na loob na ito. Qingcheng, narito na ako. Hindi pinansin ni Zufan ang mga matang puno ng kalituhan, pag-asa, at takot na nakatuon sa kanya. Ang tanging bagay na naramdaman niya ay ang hapdi sa puso habang nakikita ang nanginginig na babae sa kanyang tabi. Maingat niyang hinawakan ang balikat nito, dinala sa kanyang dibdib, at bumulong ng mga salitang pampalubag-loob. Dahan-dahang sumandal si Chu Qingcheng sa kanya, at unti-unting kumalma, bagay na ikinamangha ng lahat. Sa tabi ni Zufan, naglaho ang lahat ng takot at pangamba, siya ang kanyang haligi, ang kanyang kanlungan. Naggitngit si Baili Jingxian, ang mukha ay halos mangitim sa galit dahil sa kawalang-galang ni Zufan. Para sa kanya, ang asal ni Zufan ay higit pa sa pang-insulto. Bilang prinsipe korona, may sapat siyang tikas upang palampasin ang mga mapagmataas na hangal. Ngunit ang lubusang hindi siya pinansin ni Zufan, na parabang wala siyang halaga at itinuring siyang isang bangkay na lamang, ay isang kalapastangan ng hindi niya matanggap. Ang pang-aasar ni Zufan na hindi niya maalala ang kanyang pangalan ay sapat na upang ikulo ng dugo, ngunit ang pagkakaila sa kanyang kahalagahan, iyon ang tunay na nakapasakit. Hindi lamang niya ako iniinsulto, kundi pinakita pa niyang wala akong kabuluhan. Siya si Baili Jingxian, ang pinakamagaling na prinsipe ng buong kaharian. Paanong nagawa mong hindi man lang ako harapin? Ngunit hindi siya basta-basta pinaikot ng galit. Alam niyang mapanganib si Zufan, ang biglaang pagkawala nito at mabilis na pagpatay kay Baili Jinggang ay malinaw na patunay.
Bago siya gumawa ng anumang hakbang, kailangan muna niyang unawain ang kalaliman ng kapangyarihan ng kalaban. Ulat ng Frigid Rain's Word King, Soul Harmony Stage raw ang lakas niya. Isang kasinungalingang nakamamatay. Nakakatakot nga, pero sa kabilang banda, nagbigay din iyon ng kabuluhan sa pagkamatay ng kanyang kapatid, nalantad ang mahiwagang kakayahan ng kalaban. Kung siya mismo ang humarap sa ganoon, malamang ay trahedya ang kahihinatnan. Kaya't matapos ang isang titig sa mga kapatid na prinsipe, sabay-sabay nilang sinalakay si Zhu Fan mula sa iba't ibang direksyon. Ang kanilang mga espaday kumidlat, tumutok sa kanya at kay Chu Qingcheng. Hindi kayang iwasan ni Zhu Fan ang lahat ng sabay-sabay na hampas, ni kayang hadlangan ang lahat. Sa ganitong pagkakataon, ang tanging pag-asa ay ang biglang paglaho, tulad ng ginawa niya kanina. Ngunit kung matutuklasan ni Baili Jingxian ang sikreto ng kanyang kasanayan, katapusan na niya. Ngumiti ang prinsipe, nagpakawala ng liwanag mula sa kanyang daliri, at tiniyak ang kamatayan ni Zhu Fan. Subalit si Zhu Fan ay hindi man lang nag-alala. Mas pinili niyang ipulupot ang braso kay Chu Qingcheng, habang banayad na humuhuni na wari isang awitin pambata. Kuya Zhu, Master Zhu! Papalapit na ang mga demonyong Baili, umiwas ka, sigaw ni Ouyang Changqing, pawisan at halos pasigaw sa kaba. Ngunit nakangiti lamang si Zhu Fan, nakatitig kay Qingcheng, wari walang pakialam sa kapahamakan. Hindi ako makapaniwala, bulong ng ilan, ang pusong yelo ni Brother Zhuo ay natutunaw lamang kapag nasa tabi si Junior Sister Qingcheng. Umabot pa siya sa paghuni para lamang mapakalma ang kanyang puso. Kalokohan! Hindi ito oras ng panliligaw, halos maiyak na si Ouyang Changqing. Kung siya'y mamatay, wala nang pag-asa para sa ating lahat, lalo na ako. Hindi ba niya alam yon? Namula si Murong Xui at umiling. Mas pipiliin ko pang mamatay dito at ngayon. Ngunit hindi kumibo si Zhu Fan. Ang mga prinsipe ay halos isang dipa na lang ang layo nang biglang nanigas ang kanyang tingin. Huli na para magsisi, isip ng pangatlong prinsipe, sigurado sa kanyang tagumpay. Ngunit sa mismong sandaling iyon, naramdaman niya ang nakakatindig balahibong tingin ni Zhu Fan, isang malamig, nakakakilabot na titig na waribay mismong kamatayan ang nakasilip sa kanyang kaluluwa. Basura, malamig na sabi ni Zhu Fan, paano mong nagawang lumapit kay Qingcheng? Mamatay ka. Biglang sumabog ang napakalakas na puwersa, itim na apoy at kulob na lumamon sa lahat ng prinsipe sa paligid. Divine Eye of the Void, ika-4 na antas, Thunderflame Space Crusher. Mula sa kanyang kanang mata ay kumislap ang 4 na gintong bilog, habang sa kaliway nag-alab ang mabangis na itim na kidlat apoy. Nasa gitna siya ng naggangalit na apoy, ngunit mahigpit at banayad na iningatan si Chu Qingcheng sa kanyang bisig, patuloy na humuhuni. Malambot siya sa babaeng minamahal, ngunit isang demonyong walang awa sa iba. Sinumang lalapit, tiyak na malalamon ng kanyang impyerno. Anong? Napatitig si Baili Jingxian, nanlilisik ang mga mata, at nanigas ang katawan sa di makapaniwalang tanawin kung paanong nilamon ng dilim ang kanyang mga kapatid. Umalinggaw ang tunog ng nag-aalab na apoy, tila lumalaki ang apoy ngunit walang bahid ng paggalaw. Sa isang kisap mata, lahat ng buhay ay nilamon ng maitim na apoy. Nakapagliyab pa sa hangin si Baili Jingxian, ngunit tumutulo na ang pawis sa kanyang noo. Ang ataking inipon niya sa dulo ng kanyang daliri ay nanginginig kasabay ng kanyang pag-aalinlangan. Pagkukulang niya na hindi naisip na baka may isa pang lihim na kasanayan si Zhu Fan, isang mas nakamamatay pa, na siyang tumapos sa 8 niyang malalakas na kapatid. Papaano nangyari ito? Ano ang apoy na yon? Bakit hindi man lang nakapagsalita ang 8 Soul Harmony experts nang lamunin sila ng itim na apoy? Mabigat ang tingin ni Baili Jingxian sa nag-umalimbukay na kupola ng kadiliman, ang dating kapanatagan ay napalitan ng takot. Hindi man tanggap ng kanyang isip ang ganoong damdamin, ang kanyang puso na may kumakaba ng mariin, halos pumutok sa dibdib. Natigilan din ang grupo ni Wu Qingqiu. Alam nilang si Zhu Fan ang pinakamalakas, na may paraan laban sa 8 prinsipe, ngunit hindi nila kailanman naisip na magiging ganoon kalinis at kalupit ang pagkakatapos. Nanlaki ang kanilang mga mata, hindi makapaniwala. Sila mismong 8 prinsipe na nagpabagsak sa kanila ilang sandali pa lamang ang nakalipas ngayon ay parang mga tupang isinakripisyo, binura ng isang iglap mula sa mundong ito nang dumating si Zhu Fan. Hindi sila naging mahina kundi si Zhu Fan ang napakalakas, lampas sa kaya naming maisip. Siya ang tunay na pinakamakapangyarihang disipulo sa buong lupain, ang susunod na Invincible Sword. Napabuntong hininga si Wu Qingqiu at Yan Mo.
Ilang taon pa lang ang lumipas, ngunit hindi na namin siya maihahambing sa amin. Sumang-ayon si Yelin, umiling habang napapahinga ng malalim. Isang patak lang ng itim na apoy ang muntik nang pumatay sa akin noon. Pero ngayon, kaya na niyang maglabas ng ganito karami. Kahit ako, matatapos agad sa isang iglap. Ang lakas ni Kuya Zuo ay wala ng kapantay. Wala ni isa man sa kanyang mga kapanabayan ang makakatumba sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya si Baili Jingshan mula sa itaas, puno ng pang-uyam. Ramdam ni Baili Jingshan ang pang-aasar sa bawat himaymay ng kanyang balat at agad niyang sinuklian ng tingin. Gayunpaman, higit pa rin ang bigat ng nakaharap niya. Pinanood niya ng mariin ang itim na apoy at lalong pinaiting ang kapangyarihan ng kanyang alon ng espada. Samantala, sina Aoyang Changqing at Murong Xui ay napatitig sa nagbabantang apoy kidlat na iyon, halos mawalan ng hininga. Alam nilang si Zhu Fan ang kanilang pag-asa sa kaligtasan, ngunit ngayoy higit pa roon, isa itong katiyakan. Ang takot na dulot ni Baili Jingshan ay naglaho, sapagkat malinaw sa kanila na hindi na ganoon kakumpiyansa ang prinsipe sa harap ng nagdangalit na apoy. Ang demonyo'y nakatatakot. Balak ko siyang alisin sa sarili kong mga kamay, ngunit ngayon ko lang nakita kung gaano kalayo ang pagitan namin. Magulo ang damdamin ni Murong Xui. Ang demonyo'y hindi ko kayang pabagsakin kailanman. Ngunit dapat siyang itigil bago siya maging susunod na invincible sword at magdala ng impyerno sa mundong ito. Pag-asa at pangamba ang naglalaban sa kanyang puso. Hugh! Sa isang ihip ng hangin, biglang naglaho ang nagbabagang apoy kidlat na parang wala itong nangyari. Wala man lang naiwan, hindi ang mga prinsipe, hindi kahit ang lupa. Ang tanging nakatayo ay si Zhu Fan, karga-karga si Chu Qincheng, walang bahid ng sugat. May himig pa siyang ibinulong, may ngiting banayad, dahilan upang kumalma ang babae at mapalitan ng mahimbing na tulog ang takot. Lalong kumislap ang ngiti ni Zhu Fan habang marahang humihinto sa kanyang pag-awit. Nakasandal si Qincheng sa kanyang dibdib, may ngiting payapa sa labi. Napatitig ang lahat, lalo pang nabigla sa kanyang lakas. Kanina lang, winasak niya ang pangalawang pinakamalakas na prinsipe. Ngayon naman, pinawi niya ang 8 pa, hindi para sa sarili niyang kapakanan, kundi upang patahanin lamang ang puso ni Qincheng. Ito ang tinatawag na pagpatay na may ngiti. Wala siyang pakialam sa mga umatake, ni hindi man lang nag-aksaya ng isang saglit para sa kanila, at gayunman, pinulbos niya silang lahat. 8 ang umatake mula sa lahat ng panig, ngunit mas pinahalagahan pa rin niya ang kanyang asawa. Ano pa sila kung ganoon? Mga insekto lamang, nakakainis, walang silbi. Nagbago ang lahat ng paningin ng mga tao kay Zhu Fan. Mula rito'y tumingin sila sa kanya na may paggalang, paghanga, at panggigilalas. Siya'y waribang isang immortal na lampas sa kanilang abot, hindi bagay na masilip ng mga karaniwang nilalang. Antas iyon na higit pa sa anumang kayang isipin ng sinuman. Maging si Murong Xui ay nagbago ang pananaw. Sa halip na makita si Zhu Fan bilang isang nakapangingilabot na demonyo, para bang lalong tumaas ang kanyang pagtingin dito. Sa mga sandaling iyon, lahat ng mata ay nakatuon sa kanya, nakalimot sa oras at paligid, samantalang siya ay nakatingin lamang sa isang tao. Qincheng, dadalhin kita sa ligtas na lugar. Hinaplos niya ang payapang mukha ng babae, puno ng pagmamahal at pag-aruga. Hush! Biglang pumunit ang hangin, kasabay ng dagundong ng kulog. Isang malaubing alon ng espada ang dumagsa, umaapaw ang kapangyarihan, tumutok sa kanilang dalawa. Ganoon kabigat ang pressure na halos hindi makahinga ang lahat, nanigas sa takot habang pinapanood kung paanong maging ang mga bato sa paligid ay nadudurog at naglalaho sa alikabok. Napakalakas lumalabag sa mga batas ng mundo. Kung tatama ito, wala nang matitira. Natauhan ang lahat, halos mapasigaw. Baili Jingshan, hayop ka, mura ni Ouyang Changqing. Wala ka bang dangal na umatake ng palihim? Ikaw pa namang ipinagmamalaki ang sarili bilang pinakamalakas na disipulo. Humph! Kung manonood lang ako, talagang mawawala ang titulong iyon sa akin. Wala nang pakialam si Baili Jingshan sa kanilang mga salita. Nababaliw ang kanyang mga mata ng isigaw, Zhu Fan, subukan mong iwasan ang Sundering Sword Apex. Alam niyang wala siyang pag-asang lumaban ng harapan. Kaya't kahit madaya, mas pinili niyang umatake sa pinakamasamang pagkakataon ni Zhu Fan. Sa distansya, iniiwasan niyang danasin ang kapalarang sinapit ng kanyang mga kapatid. Kung tutuusin, si Zhu Fan na nasa Genesis stage, laban sa kanya na nasa Soul Harmony stage, sino pa ang mananalo kundi siya? Ha ha ha!
Ako ang nasa mataas na lugar at siya ay nasa ibaba, tiyak na tagumpay. Punang kumpiyansa ang kanyang puso. Ngunit hindi niya kailanman naunawaan si Zufan. Ang Divine Eye of the Void ay may 7 antas, at kapag isinama sa Apocalyptic Thunderflame ay, napakarami pang anyo, 2 pa lamang ang kanyang ipinakita. Hugh! Umusal ng matinding puwersa ang espada ni Baili Jingshan, pumuputol ng hangin sa bawat pagdaan. Ngunit nanatili si Zufan sa kanyang pwesto, lumamig lamang ang kanyang mukha. Mahinang bulong niya. Isang tagapanood ang naglakas loob na gambalain ang pagtulog ng aking asawa. Anong sinabi mo? Gulat na tanong ni Baili Jingshan. Ipinikit ni Zufan ang mga mata, at isang malupit na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Pagmulat niya, kumislap ang kanyang mga mata, ang kanan, may 2 gintong bilog, ang kaliwa, naglalaman ng nagngangalit na apoy kidlat. Ang sabi ko, sigaw ni Zufan, mamatay ka. Divine Eye of the Void, ika-negatibo 2 antas, Thunderflame Void Annihilation. Hush! Isang sinagnang nagbabalikwas na itim na apoy kidlat ang umakyat, diretsong tumama kay Baili Jingshan. Bam! Yumanig ang lupa sa lakas ng pagsabog ng magsalpukan ang 2 kapangyarihan, subalit wala itong iniwang kahanga-hangang tanawin. Sa isang iglap, nilamon ng may itim na apoy ang alon ng puwersa, tinupok maging ang alingasngas ng pagsabog. Kasunod nito, nagsimulang mabaon sa apoy ang alon ng espada, unti-unting naglaho mula sa gilid hanggang sa halos wala nang matira rito. Papaano ito nangyari? Namuwalan si Baili Jingshan, butil-butil ang pawis na dumaloy sa kanyang sentido. Ang nag-aalab na itim na kulog apoy ni Zufan ay hindi lamang sumasalungat, kundi nilalamon pa ang kanyang lakas ng espada, na higit pa sa inaasahan niyang kapangyarihan. Hindi niya alam na ang itim na kulog apoy ay sinusuportahan ng Divine Eye of the Void sa ikalawang antas, isang kasangkapang handa para baliin ang anumang hadlang, lalo pang pinatindi ng apoy. Kahit gaano pa kalakas ang Sundering Sword Art, kung wala siyang kapangyarihan ng isang Sword King, wala siyang laban sa mga nilalamong apoy na ito. Mabilis na nagbitaw ng mga senya si Baili Jingshan, pilit pinalalakas ang alon ng espada na ngayoy tinatalo ng kulog apoy. Ngunit walang kapangyarihan ang kayang humadlang, dumiretso ang apoy, wasak ang lahat, at mabilis na lumapit sa kanyang dibdib. Nang masilayan ang paparating na kapahamakan, nanindig ang kanyang balahibo. Gusto na niyang umurong, ngunit huli na. Sa takot, kuminang ang kanyang kamay at naglabas siya ng pilak na espada. Bang! Sa isang malakas na tunog, nakapigil iyon sa umaalimpuyong itim na apoy, saglit na nailigtas ang kanyang buhay. Umisi siya, nagpakita ng kayabangan. Hehehe, natagpuan ko na ang kahinaan ng iyong apoy. Kahit kamangha-mangha ito, hindi nito kayang lamunin ang lahat sa mundong ito. Ang Permafrost Sword na ito ay hindi man kabilang sa 5 banal na espada, ito ay isang ika-negatibo 12 antas na espiritual na sandata. May taglay itong espiritu mula sa pinakamalalim na yelong lawa, kaya't halos kasing halaga na ng isang banal na espada. Anumang nilalamong apoy ang dala mo, hindi mo ako maaabot. At ngayong wala ka ng alas, wala ka ring magagawa, ha. Sabay-sabay na napatingin ang lahat kay Zufan. Bahagyang kumislot ang kanyang kilay, at malamig na sumagot, ang espiritual na sandatang may espiritu ay maituturing na banal na sandata. Ngunit kung wala itong antas na ika-negatibo, 6 pataas, hindi nito mapipigilan ang Apocalyptic Thunderflame. Umisi siya ng mapanlait. Nanlaki ang mga mata ni Baili Jingshan. May nakatago pa siyang panibagong paraan. Ang ipinagyabang niya kanina ay pawang panlilinlang lamang, layong pilitin si Zufan na magpakita ng iba pang lihim. Ngunit ngayon, hindi niya mawari kung iyon ba'y panghinaan ng loob o isang nakatagong bitad. Ang kasagutan ay dumating agad. Isang matinis na tunog ng pagkabasag ang umalingaw-ngaw. Natigilan si Baili Jingshan nang makita niyang unti-unting nagbitak ang kanyang makinang na espada, may maiitim na lamat na gumapang dito, kasunod ang apoy na parang mga uod na sumisingaw mula sa kailaliman. Nanlaki ang kanyang mga mata, nanginginig sa takot. Ang sandatang pinanghahawakan niya bilang linya ng buhay, unti-unti nang nauupos. Anong? Boom! Sumabog sa wala ang pinakainatang espiritual na sandata. Ang itim na kulog apoy ay parang mabangis na hayop sa dugo, nilalamon ang lahat ng madaanan. Mula sa mga alon ng apoy, humugis itong ahas at dumiretso sa kanya, nagbabadya ng malupit na kamatayan. Nanlambot ang tuhod ni Baili Jingshan, ang mukha'y puno ng sindak.
Ang kanyang ika-12 antas na sandata ay walang nagawa kundi pansamantalang pigilan ang kabangisan ng apoy. Anong klaseng halimaw ito? Sa loob-loob niya'y napasigaw siya, ngunit sa takot, bigla niyang iniwas ang ulot katawan, nagpakaawa na parang asong bugbog, upang makaiwas sa apoy. Isang asal na lubhang hindi angkop para sa isang prinsip korona ng Sword Star Empire. Ngunit higit na mahalaga ang buhay kaysa sa tingin ng iba. Nang tuluyang lumipad palayo ang apoy, tumatagaktak ang pawis ni Baili Jingshan, nanginginig pa rin sa hilakbot na naranasan. Subalit sa wakas, nakaligtas siya, buhay pa rin. Isang atake pa lamang ni Zhu Fan, at dama na niya ang bangis nito. Halos ikamatay niya yon. Ngayon, habang nakatingin siya kay Zhu Fan, nagdilim ang kanyang kalooban. Wala na ang pagyayabang kanina, ang tanging naiwan ay ang matinding pagkaunawa kung gaano kalapit siya sa kamatayan. Kung tatakas siya, alam niyang sa mismong sandali ng pagtalikod niya, muling darating ang kulog apoy at tatapos sa kanya. Hindi siya makapagsayang ng kahit isang iglap. Si Zhu Fan ay tila isang kamatayan na nakamasid, handang dumagit sa pinakakaunting pagkakamali. Ano ang natitira kung hindi epektibo ang paglaban at imposibleng makatakas? Maghintay. Bilang isang prinsip korona, matalas at edukado, alam ni Baili Jingshan na sa harap ng isang halimaw na tulad ni Zhu Fan, ang pinakamainam na taktika ay magpaliban, umiwas lamang at hintayin ang pagdating ng mga Sword King. Ngunit habang hindi siya gumagalaw, napansin iyon ng mga tao. Ang mga tagapanood ay nagtawanan at nagbiro. Ang hangal, nanigas na lang sa takot. Kumuyom ang kamao ni Baili Jingshan, ramdam ang paghamak na dumidikit sa kanyang balat, ngunit hindi siya kumibo. Tinitigan niya si Zhu Fan, mariin, pilit pinapaniwala ang sarili. Ito'y taktika, taktika. Ang lahat ng paraan ay makatarungan basta't magdala ng tabumpay. Mga magmang na walang alam. Ngunit maging si Zhu Fan, nanonood lamang, bahagyang nakangiti at umiiling. Nabahala ang prinsipe. Bakit siya nakangiti? Hindi ba't mas kapaki-pakinabang sa akin na maghintay? Bakit hindi siya kumikilos? At bago pa siya makapagtaka ng husto. Napasigaw siya, naguluhan at ngayon na may napapaso. Nang lumingon siya, natigilan siya sa tanawin. Ang kanyang malinis na kamay, nagliliyab sa itim na kulog apoy, gumagapang pataas patungo sa kanyang balikat. Umalinggaw ang tawanan ng mga manonood, pinakamatunog si Ouyang Changqing. Ha! Ang dakilang prinsipe korona ng Sword Star Empire, hindi man lang napansin na nasusunog na ang kanyang manggas, hanggang sa madamay na ang buong kamay. Talagang ang tanda ng matinding talino at instinct ng pinakamagaling sa lahat, ha! Nakangising sumabat si Zhu Fan, puno ng pangungutya. Marami na akong narinig tungkol sa paghihintay ng kamatayan. Ngunit ngayon ko lamang naintindihan kung ano ang tunay na kahulugan nito, ha! Patuloy na nilalamon ng itim na apoy ang braso ni Baili Jingshan, gumagapang mula sa kanyang bisig pataas hanggang balikat, walang tigil na pinapaso ang laman. Nanginginig ang kanyang buong katawan, pilit niyang inaalog ang braso habang umaatungal sa kalangitan. Ang kirot ay parang mga patalim na paulit-ulit na tumatagos sa kanyang puso, pinapawisan siya ng sagad, at nagdudulot ng isang nakakatakot na baluktot sa kanyang matalas na mga tampok. Ngunit hindi ang sakit ang pinakamasaklap, sanay na siya sa pagdurusa dahil sa matinding pagsasanay. Ang tunay na bangungot ay ang katotohanang hindi niya ito maalis. Kahit gaano niya igalaw ang kamay o bugbugin ng Yuan Qi, kumakapit pa rin ang apoy na parabang isang lintang ayaw kumalas. At dahil dito, isang nakakatindig balahibong larawan ang sumulpot sa kanyang isipan, siya, niluluto ng buhay, dito mismo, ngayon. Nabulabog ang kanyang puso, nanginginig sa matinding takot. Pilit siyang sumisigaw at nagpupumiglas, ngunit walang bisa ang lahat. Ang desperasyon ay nagsimulang lamunin ang kanyang isipan, handa na siyang mabaliw. Doon sumisiksik ang tunay na pagsisisi. Kung naging mas mainat lamang siya, kung napansin niya agad na nadaplisan ng apoy ang kanyang manggas, madali sana niyang natanggal iyon at nailigtas ang sarili. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagsisisi, si Zhu Fan. Ang taong iyon ay nagtaglay ng kapangyarihang lampas sa kanyang pagkaunawa, tulad ng isang jablong archon. Dahil dito, naging abala siya sa pagbabantay sa bawat galaw ng kalaban, umaasang makakaligtas. Ngunit gaya ng isang taong kinakatigan ng isang tigre, nakatuon lamang siya sa dambuhalang banta, at hindi pinansin ang munting langgam na kumakagat sa kanyang paa.
Sa huli, ang langgam ang nagdala ng kamandag na unti-unting papatay sa kanya, mas mabagal, mas masakit, ngunit kasing tiyak ng tigre. Sayang at huli na ng kanyang mapagtanto. Ang mga nakamasid mula sa ibaba, sa kabilang banda, ay malinaw na nakita ang nangyayari at walang habas na nagtatawanan sa kanyang paghihirap. Si Zufan, kalmado lamang na kinamot ang ilong habang pinagmamasdan ang kanyang pag-atungal at hindi nakatiis ng umiti. Alam ko na hindi niya tuluyang naiwasan kanina. Nadaplisan ang kanyang manggas at kumapit ang apoy, pero pinabayaan ko na lang. Napansin ko rin yon, dagdag ni Eileen, nanginginig ang mukha. Isang munti lamang na sulyap ng apoy, ngunit unti-unti itong lumaki. Hindi ko na lang sinabi, masyado siyang abala. Nagkatinginan ang mga sugatang nakahandusay, sabay-sabay nang umiti ng mapanukso, habang pinagmamasdan ang prinsipe na parabang isang baliw na nagwawala. Itinapik ni Ouyang Changqing ang balikat ni Eileen, kunwari nagreklamo, kapatid na mali yan. Tayo ay mga tuwid at marangal na kultibador. Ang isang tagumpay ay dapat patas. Bakit hindi mo siya binalaan? Kung ako iyon, agad kong sasabihin na may apoy sa manggas niya, para magharap kami sa isang tunay na labanan. Ngumisi si Eileen ng may pang-uuyam. Talaga lang? Bakit tahimik ka rin? Mataas ang dibdib na tumawa si Ouyang Changqing at sumagot, nasabi ko na, hindi ba? Bilang isang matuwid na kultibador, dapat ay tapat ako. Ngunit nakalaban ko na ang prinsipe at nakita kong hindi siya kabilang sa atin. Si Zufan ay isang kultibador ng demonyo at sa kanila, lahat ng paraan ay balido. Kaya para sa patas na laban, nanahimik ako. Maging ang mga tagapanood ay aking sinenyasan na huwag makialam. Ang mga tunay na eksperto lamang ang dapat magtagisan. Kaya nanood na lang kami. Prinsipe, magpatuloy ka na at nangakong kami magiging mga tagamasid lamang, hahaha. Mga hayop kayo. Mga walang hiya, ag. Patuloy na nagpupumigla si Baili Jingshan, halos masunog ng buo ang kanyang balikat, ngunit walang anuman ang nagawa upang alisin ang apoy. Habang siya ay nagdurusa, ang mga taong nasa ibaba ay walang habas na tumatawa, minumura at tinutukso siya. Ngunit habang siya ay nagwawala, si Zufan ay simpleng umiti lamang at tinalikuran siya. Kasama si Chu Qingcheng, naglakad siya pabalik sa iba. Para kay Zufan, ang itim na kidlat apoy ay hindi hihinto hanggang walang matira kundi abo. Kahit ang isang Sword King ay hindi basta makakayang hawakan yon, lalo pat isang kultibador lamang sa antas ng Genesis. Isang taong naglalakad patungo sa kamatayan, hindi na niya kailangang pag-aksayahan ng pansin. Ngunit, hush! Isang matalim na paghiwa ng espada ang biglang lumipad sa himpapawid at tumama sa balikat ni Baili Jingshan. Hush! Lumipad ang kanyang buong braso, nilalamon ng itim na apoy. Napasinghap siya nang maramdaman ang pagkawala ng kanang braso, habang dumadaloy ang dugo na parang ilog mula sa sugat. Isang matangkad na lalaki ang lumitaw sa kanyang tabi, mabilis na pinipisil ang mga acupoint upang pigilin ang pagdurugo. Ngunit sa ilang sandaling iyon, sapat na upang batiin ng dugo ang kalahati ng kanyang kasuotan. Nanlaki ang mga mata ni Baili Jingshan, halos mabaliw habang nakatitig sa kung saan naroon pa sana ang kanyang kamay. Ang espada ang tumapos dito. Crown Prince, wala akong magawa kundi gawin ito, malamig na sambit ng lalaki. Napatigil si Zufan, muling lumingon, at dahan-dahang sumeryoso ang kanyang mukha. Mahigpit niyang pinisil ang kanyang kamao. Nang matapos ko ang prinsipe, ngayon naman ay isang Sword King ang humaharap. Alam ng lahat kung sino ang dumating upang tulungan ang tagapagmana ng Sword Star Empire. Ang mga ngiti ng panlilibak ay napawi, at ang kanilang mga mata ay napuno ng kaba at pag-asa, sabay-sabay na ibinaling kay Zufan. Kuya, pinabagsak mo ang prinsipe ng madali, pero kaya mo rin ba ang isang Sword King? Huminga ng malalim si Zufan, niyakap si Chu Qingcheng, at marahang naglakad, walang bahid ng pangamba. Nagliliwanag ang mga mata ng bagong dating. Si Baili Jingshan, puno ng puot, ay nakatingin kay Zufan at nanggigigil sa galit. Pinisil niya ang kanyang natitirang kamao hanggang sa bumaon ang mga kuko sa kanyang palad at buong sigaw na inutos. Thunder Sword King, patayin mo siya. Ngayon din. Crown Prince, sugatan ka. Dapat muna nating gamutin ang iyong pinsala. Si Baili Yuli ay tila naunawaan ang buong nangyari sa pamamagitan lamang ng kanyang mga mata, ngunit tila naghanap ng dahilan upang huwag sundin ang utos. Ngunit si Baili Jingshan ay binina sa katuwiran, nilamon ng matinding galit. Thunder Sword King, makinig ka.
Ipinag-utos ng patriarch na mamatay siya. Kung hindi ko man siya mapatay, sapat na sa akin ang makita siyang nagdurugo. Ngunit hindi pa rin gumalaw si Bailiule, tila may iniisip. Samantala, tuloy-tuloy lamang si Zufan. Kasama si Chu Qingcheng, lumapit siya sa mga kasama, inilabas ang isang maliit na sisidlan, at hinayaang lumipad ang mga berdeng pildoras patungo sa kanila. Inumin niyo, tapos dalhin si Qingcheng at umalis na kayo. Ibinigay niya si Chu Qingcheng kay Shui Ruohua, malamig ngunit matatag ang kanyang tinig. Mabilis na sumingit si Wu Qingqiu, pero ikaw. May isang tao na kailangang magpigil sa Sword King. Tumayo si Zufan, marubdob ang titig, at dahan-dahang nagliwanag ang kanyang mga mata sa kulay ginto at itim.